Okay, so ngayon, the topic is all about the line coding. So ngayon, ano ba tong line coding? So after encoding the binary data, the data is now ready to be transmitted to the physical channel. So we already know that once the data is being transmitted, no, digitally, it means this is transmitted by binary data, which is either logic 1 or 0. Now, kapag ito ay nagtatransmit in the physical channel, we need to convert it back to an electrical signal. Actually, this process is uh, ginagawa to sa isang transducer, no? For example, in a sensor and actuator, di ba? So, kinakailangan nating i-feed yung signal pabalik to electrical signal. Kaya meron tayong mga analog to digital converter and DAC. Okay? So, yung electrical signal kasi is an analog signal. So, kapag yan ay tinatransmit natin digitally, so kino-convert natin to digital. Which is, meron yan sa mga microcontroller. Okay? And kapag naman ay halimbawa, ano, you are converting back to analog form, kasi kung ano yung tinatransmit mo, yun di dapat ang ma-receive mo. Ito yung nangyayari sa transmitter, yung modulation. And we also have the modulation. It happens at the receiver. So basically, yan yung introduction sa line coding. Ngayon, as we continue, what are the difference between the baseband and the bandpass? These are the two types, no? So take note, guys, no? In a digital transmission, let me draw. Let's say this is the date, ito yung ating information. Then we have the modulator, or let's say, ito yung digital modulator. Pwedeng, ano yan, ang mga digital modulator natin, pwedeng ASK, pwedeng FSK, PSK. PSK is spaceship, no? Ito naman, mayroon tayong mga tinatawag natin na carrier. Okay, ano ba tong mga carrier, no? Ito yung mga high frequency wave. So, ito yung mga carrier. Yan. Then, this is the information. Now, if ang baseband uses low frequency carrier. So, kapag gawamit tayo ng low frequency, we call this baseband. And once we use high frequency, ang tawag naman natin doon is bandpass data transmission. So, yun yung pagkakaiba. Kapag tayo nagsisend ng digital data transmission. No? Now, as we continue, ang baseband, sabi nga ito ay low frequency. Ang, ang baseband data transmission, ito yung pag-aaralan natin, yung line coding. Mamaya, we will be discussing, no? Now, the data is converted into an electrical signal. Okay, para pwede mo siyang mai-transfer wireless o wired. Kasi ang channel nito, halimbawa, no, electrical signal, usually yan ay wired. Okay, mga copper cables. Ano ba yung mga example ng copper cables? Andyan yung coaxial. Nandyan yung parallel line. No, yung ginagamit natin na UTP cable, unshielded twisted pair. So yan ay mga copper cables na nagtatransmit ng electrical signal. So yung binary, you need to convert it to electrical signal. So through digital to analog converter. So ito tandaan nyo, from DAC or digital
to analog converter, nagiging bumabalik sa original signal. Now, we will be presenting some of the baseband signaling techniques, no, to transmit information. So, paano nangyari yun? Okay. So, as we continue, okay, so binary data can be transmitted using a number of different types of pulses. So, in terms of 1 and 0, that is called line coding. Yan yung tinatawag na uh, baseband data transmission o tinatawag natin na la line coding applicable sa mga low frequency carrier. So these are the line encoding or line coding involves converting standard logic level to form a suitable easy coupled or telephone line transmission. So imagine ito yung ating telephone line transmission, no? Nandyan yung voltages, duty cycle, bandwidth consideration, error detection, so on and so forth. Okay, ito yung mga types of signaling. So we will be discussing isa-isa yan kasi mag-graph tayo, no? Ah, ngayon sa polarity in terms of ito kasi in terms of may tinatawag tayo in terms of polarity, no? Pag sinabing polarity, meron tayong tinatawag na unipolar, bipolar, no? Okay, may tinatawag pang Manchester. We will be discussing isa-isa. But each of these are represented by 1 and 0. Okay, so now, so bago tayo mag-line coding, ang duty cycle, dalawang klase. May tinatawag tayo na non-return. Ibig sabihin, pag non-return to 0, isang buong ano yan, no? Kunwari, ito yung entire bit time, isang period. Di ba? Ang return to 0, if the active time on the binary is less than, usually kapag ganyan, kalakalahati. Mamaya makikita niya, no? Pero yan yung lumalabas na mga duty cycle. Okay, so now, as we further discuss pa, ang mga components pa, yung transmission voltages. So, again, di ba, sabi ko nga, in terms of duty cycle, meron tayong non-return zero, saka return to zero. In terms of voltages, meron tayong unipolar and bipolar. Pag sinabing unipolar, single non-zero. Pag bipolar, two non-zero voltage level. So error detection, we have unipolar. Ito is unipolar non-return zero. Pag nakakita kayo ng ibig sabihin nito is unipolar. Let me write here. Wait lang. Yeah. So, meron dito. Ito yung unipolar non-return zero. Yan ang ibig sabihin niya, no? Okay. Ito naman unipolar return zero. Ganun yan, no? Ito is alternate mark inversion. Ano ba yung mark? Ang space is logic zero. Ang mark is logic 1. So alternate ones. Yun ang ibig sabihin niya. Mamaya makikita nyo, no? Dito may mga may mga ina-avoid din tayo error, no? Kapag kasi nga ito ay error detection scheme. So yung unipolar, there is no way to determine if the received data have errors. However, yung alternate mark inversion, an error is inevitable because a bipolar. So it has a built-in error detection mechanism. So ano ba yung most likely na violation? So we have bipolar violation, receiving two or more consecutive logic 1. Supposedly kasi guys, dahil AMI, it must be alternate
mark, no? So kapag tayo ay naka-receive ng two or more with the same polarity, that is bipolar violation. Okay, now, what else? Sa digital communications, lagi natin narinig tong clock, no? More on the synchronization. So, increase the clock frequency para maging ma-align, no? Kasi halimbawa, ano, usually sa digital com o sa digital, sa digital modulation o digital communication, lagi tayo may synchronization. Example niyan yung sa TV, yung digital TV. Usually si audio and video should be synchronized or else possible na hindi nagsasabay. Although maganda ang quality. Now, to recover, maintain clock and framing bit from the received data, there must be a sufficient transition. So we avoid DC wandering na kung saan hindi nagsasabay. No? Okay, now as we deep dive with the topic, dito tayo mag-i-start sa unipolar signaling. So parang siyang ano, ASK, on and off. Ang ASK is on and off keying. Is a type of line coding in which one binary representing zero, for example, this is space, is represented by the absence of a pulse. Then kapag may binary symbol mark, that is one. So we have two types, the non-return zero and the return to zero. So dito, take note, may mga graph dito. Kaya may mag-graph pa kayo dito. Ay, ito yung sinasabi ko. O unipolar return zero. So, ito one cycle or one period. No? So, ibig sabihin, sakop niya yung buong one. Di ba? Kaya kung mapapansin nyo, baba, 10, 10, di ba? So, doon sa 10 na yon, kung ito yung ano, ito yung pinaka ano, yan, sakop niya yun. Ngayon, pag sira, bababa na siya. Pero dahil ito ay tinatawag na unipolar, ito ay voltage, ito ay zero. So, ngayon, tataas lang siya kapag nag-1. Then, bababa kapag mag-zero. Kaya parang ganito. Then, ito, dahil may continuous 1, diretso siya. So, yun yung tinatawag na unipolar non-return zero. Kumbaga, buong period. No? Okay, so yan ay unipolar signaling. Now, ano pa yung isa? We have the advantages muna. Simplicity, pero may nakikita tayong problem. Meron tayong halimbawa. So 1010, okay pa ito eh. Di ba? Okay pa yan. Paano kung may 11111? So, pag usually ganyan, dire-diretso na. Now, yes, simplicity does not require a lot of bandwidth. Pero pwede siya magkaroon ng signal dropping. Okay, nangyayari to kapag halimbawa may mga long strings of, for example, sa case ito, going back to the, no, may mga long string of 1 and zeros. Although kapag 1 naman, most likely, kapag mas madaming zero kasi, hindi nag-synchronize, no? Okay. Kaya mangyari guys, may problem tayo, no? Okay, sige. May solusyon dyan yung tatawag na unipolar non-return to zero. So what does it mean, no? So when unipolar non-return signal are transmitted over links with either transformer, ito no, gumamit ng transformer, no? Or mga capacitor coupled repeaters, the DC level is removed by converting them into a polar format. So tuloy-tuloy naman siya. That means yung AC coupling natin will result in distortion.
Okay, so etong mga AC coupled transmission line, high pass or meaning ibig sabihin ng mga high pass RC, allowing high frequencies. Meron tayong cut-off frequency usually. Yan yung 1/2 pi RC. Or pwedeng sabihin na 1/2 pi square root of LC. Depende sa given. No? Now, ngayon, dahil meron tayong mga high frequency signals, yung mga distorted signal, ang kanyang magiging form is exponential decay. So we call that signal drop. So let's have an example here or napakita natin yung signal drop. Ito yung sinasabi ko kanina guys na problema. Ito kasi mag-perform to ng signal dropping. Kapag naman long string of zeros, loss of synchronization naman. So yun yung mga problema sa isang unipolar. So basically, kung titingnan natin yung kanyang figure distortion, ito kasi ideal to. But technically, kapag nag-measure ka, ito yung measured sa value no, sa ating oscilloscope. Meron siya parang mga signal drop ng konti. You need to adjust pa. Ngayon, kapag medyo maraming string of one, nagkakaroon tayo ng signal dropping. Maybe the reason here is the AC coupling. Okay, ano ba yung AC coupling? Yan yung may pwedeng naka-transformer coupled ka, no? Or gumagamit ka ng RC filter, something like that, no? Ngayon, we need to solve that problem, no? Ano kaya yung solution, no? Doon sa tingnan natin, no? So, ngayon, meron tayong return to zero na lang. Yung kanina kasi is none. So, mapapansin nyo, sa return to zero, halimbawa, ito yung 1, tapos yung susunod niya is 0. So, hindi niya tatapusin yung buong 1. Baga kalahati lang. Bawa, ito yung isang period. Ito yung isang period, no? Okay, kalahati lang. So, kapag mula dito, hanggang din lang, no? Pero at the end, dahil ito unipolar, return to zero. So, hanggang zero pa rin. Tapos, kapag yung susunod na transition na, okay, doon na tayo sa susunod na transition, for example, no? So, yung susunod na transition niya, tatapusin niya yan. Pero every time na magawa sa 1, okay, so yun yung tapos kalahati lang. Okay, parang ganito, yan. Then every time na mag-zero, buo yun. Tapos kapag sunod-sunod naman, kalahati. So ang kanyang duration is less than the duration of the symbol slot. Okay? Typically, the first half of 50% of the time slot. No? Kaya yung ating return zero, yung pag-fill ng pulses is 50% of the time slot. No? Every time na naka-logic 1 ka. Okay? So yun yung typically. Kaya dito, medyo nagkaroon ng solution yung problema to sa drooping. Pero tingnan natin, ano yung parang yung nakitang problem. Sa return to zero, sabi ko nga yan ay less than the symbol slot, 50%. Typically, the return to zero pulses fill only the first half of the time slot, returning to zero for the second half. So, nagkakaroon pa rin tayo ng problema pagdating sa strings of zero. Kasi bakit? Ano ba ang problema kapag zero? Sabi ko nga, kapag zero, most likely, yan ay loss of synchronization. Yan ay loss of synchronization. No? Although, na-solve natin yung drooping kasi yung signal drop,
nangyayari kapag ah, a long string of ones. So, yun yung typically nangyayari, no? So, ngayon, what is the nakitang solusyon na napansin, no? Tingnan natin yung advantages. Simplicity is implementation, present in spectral line, presence of DC level, ayun, no? Continuous part is non-zero. So, nagkakos pa rin ng signal drop or loss of synchronization din, no? Okay, so continuous part is non-zero, does not have any error correction, occupies twice as much bandwidth. Okay, so ngayon, ano ang isang solution? Kasi neither of the unipolar is suitable for transmission over isocoupled light. So nagkaroon tayo ng bipolar signaling. Ito yung tinatawag na bipolar. Ibig sabihin ng bipolar, meron ka ng positive, zero, and negative V. So every time, ito is bipolar, non-return zero. Same lang din siya with unipolar, pero sa bipolar, buo. Kasama yung negative. No? So every time na buong transition, 1, 0, 1. Pero meron pa rin signal drop. Yun pa rin, no? Kumbaga, hindi pa rin nawawala. Okay? So ngayon, ano ang pinaka way? So ngayon, ang isa dito, no, kung mapapansin nyo, no? Ah, may nasuggest na ano polar return zero. Ito naman tinatawag na bipolar return zero. So, anong ibig sabihin dito? So, ito yung 1, kalahati. Then kalahati ulit. Pababa naman 0, pababa. Then 1. So, medyo parang may nasosolve na tayong problema. Ayan, 1. Ayan, kalahati. Then 0, baba. So, yan yung naging ano. Hindi na siya dire-diretso. So, yan yung bipolar return zero. Okay, now, this is the PSD of the polar return zero. Now, in terms of advantage and disadvantage, meron pa rin tayong signal drop. Kasi yung 1, although yan ay half pa rin, meron pa rin effect. So, does not possess any clocking component. Ngayon, ano yung pinaka, dahil meron pa rin siyang return dyan eh. So, ito na yung solusyon. Yung sinasabi ko kanina, yung alternate mark inversion. Ito yung masasabi kong nakapag-solve sa problema ng signal drop. So, bakit? Ano ba yung konsepto ng alternate mark inversion? Imagine, alternate mark. So, ibig sabihin, alternative yung 1. Okay, makikita nyo dito, no? So, signal drop on AC coupled lines will be avoided. So, if you will see the signal, ito, every time na nagwa-1 ka, nagkakaroon ng alternate mark. So, ito yung 1. So, ito ay in alternate. Ito nasa positive, negative. So, 1, positive. Dahil ito, instead na dito lang siya, bababa siya. So, alternate. So, that is alternate, 1, alternate, alternate. Kaya tinatawag to na alternate mark inversion. So, dito nagkaroon ng solusyon doon sa problema ng alternate mark inversion. Okay? So, sa akin, mamaya, ipadodrawing ko kayo ng mga bipolar, return zero. Isasabihin nyo, that would be your seat work later. No?
So anyway, this is an example of an alternate mark inversion. So, kasi itong 1, 1, every time na nag-1, nagkakaroon tayo ng alternate. Okay, yan yung digital signal of a bipolar non-return zero. Okay, so advantages, does not suffer from signal drop. Suitable for transmission, kahit sa AC, kahit copper line. So pwede ka na makapag-send ng information sa copper cable. No? Ang ginagamit natin is AMI, non-return zero. No? Although we also have return zero. Ang return zero, kung tingnan natin dito, no, ang may problema pa rin naman yung although ito yung na-solve yung signal drop, hindi pa rin wala pa rin siya clocking component. So medyo may problema sa synchronization and not transparent. Ngayon sa bipolar, siguro dito natin na-solve yung problem nung ano eh, nung ah tawag ito, yung sa clock can be extracted. Okay. So we call it Manchester signaling, digital biphase. The duration of bit is divided into two halves. Okay, so this is the Manchester signaling. Okay, mapapansin nyo, ito yung transition. Ang Manchester signaling is between the transition. Between 0 and 1 or 1 and 0. So for example, 1, o di kalahati. Okay, so ito ay bipolar, no? So ito yung 0 at T. So dahil ang susunod niya ay 0, so kakalahati ito. Okay, tapos, edi ano yan, edi mag-0 siya. Ngayon, pag 0, tataas siya. Okay, ito yung ano, transition na tinatawag. Ito yung tinatawag na transition. There's always a transition at the center of the bit. No? Kaya dito, kung pagdating sa 01, dito ulit, pupunta ko ulit dito. Okay? So 01, yan. Tapos bababa ulit. Ngayon, kung 0 ulit, transition ulit. Di ba? So ngayon, every time na magawa naman, hindi siya nag-alternate kalahati. 50%. Okay? So yun yung tinatawag na Manchester signaling. Okay, so now, no DC component advantages does not suffer from signal drop. So may solution na doon sa signal drop. Ito yung ano, masasabi natin na transparent and easy to synchronize with. Okay, disadvantage, kung marami siyang advantage, because of the greater number of transition, it occupies a large bandwidth. Yun naman ang problema. At wala rin siyang detection error capability. So, this characteristic, pero dahil because of its capability, no, hindi pa rin siya applicable sa wide area network. Pero pwede rin siya sa mga LAN. Ethernet is a LAN. So pag mga LAN, most likely baka gumagamit na tayo ng Manchester signaling. No? So yun ay transition between 0 and 1. Okay, so ito yung mga digital line encoding formats. Meron tayong unipolar non-return, unipolar return to 0. Okay, and then bipolar return 0, no? So, now ito guys, no, bibigyan ko kayo ng ano, ng time para mag drawing, no? So, siguro ilagay ko na to sa ano nyo. Ito ay i-convert nyo, decimal to, convert nyo to binary, no? So, doon tayo sa ating ano. Okay, so I think we can stop muna itong ano, presentation.